morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ano na ngayon? Tuesday. At ito ang kaganapan ngayon. Nagising na ako kanina mga 6 ba yun? 5. Nag-i-snow na, nagulat ako. Kasi nga, si Marvin 5:30 yan naalis sa bahay papunta sa work. Tinanong ko siya, sabi ko, nasan ka na? Kasi nag-i-snow na dito. Doon daw, hindi pa nag-i-snow sa Kipling. Mamaya pa daw, lubog na yung bike. Oh, di na makita. Ano daw, nag-check daw siya, mamaya pa daw. Uy, oh my God, ang lakas. Mamaya pa daw mag-i-snow doon. Tapos nga, yun nga, nakadating niya siya sa work. Sabi niya, ang dami daw mga deer na dumadaan. Tapos medyo dumudulas daw yung sasakyan. Kaya sabi niya, pag uwi ga daw niya, mag-ano na siya. Tawag dito, kuha na siya ng winter tire kasi natakot siya. Bukas, Wednesday siya hanggang Thursday kasi hanggang Thursday lang na yung pasok niya. Mag-ano na lang daw siya, maki-carpool na lang daw siya. Kasi ganun din daw, parang $80 one month na. Same lang, parang nagbayad ka lang ng panggas, tas sabi ni Barbie, mag-carpool na lang ako kasi sa carpool daw, binabayad lang naman yung panggas lang din naman daw, pandagdag. So, hindi na magagas si Marvin, yung full tank na papunta niya doon, gagamitin na lang niya papunta dito. Kasi natatakot nga din siya. Ayun, tingnan niyo ang lakas. Kung nakikita niyo, ang lakas ng bagsak ng snow. Yung bike, ayun, bike yan. Nakahiga, lubog na. Hindi na siya kita. Ayun, may naglalakad pa doon, no. May bit-bit pa. Ang lakas ng snow. Kasi nga, kahapon nga, di ba nga, nag-send si Marvin, magkakaroon daw ng snowstorm ngayong week na to. Ewan ko kung ito na talaga yung snowstorm ngayon. Sabi ko, Diyos ko, first time pa naman ni Marvin mag-drive ng snow. Tapos, dito pa sa Saskatchewan, sabi nga nila, dito daw yung mas malala yung snow compared dun sa Toronto. Kaya sabi ko, ingat-ingat siya. Ayun, highway ata yung daan niya papunta sa trabaho. Ang max daw ay 80. Tapos sabi ko, gano'ng kabilis ka? Sabi niya, pumapatak ng 50 to 60 daw. Tapos pwede pa ba yung bagalan? Sabi niya. Hindi ko nga alam ba kung pwede pang mas mabagal kasi nasa highway nga siya. So, ayan, ang lakas-lakas ng snow. Bala ko pa naman ngayon kasi nga nung nakaraan, tinitingnan ko, ulan ang dadating ngayon. Parang minsan ulan, minsan snow, papalit-palit siya. Kasi bala ko maglakad-lakad papuntang Walmart kaysa nandito lang ako sa bahay. Kasi nga nag-aaral din ako guys nung bala kong kumuha ng learner. Uy, tinan mo dyan, ganyan lakas, ang lakas oh. Ang lakas. Grabe oh. Ang lakas-lakas. Balak kong kumuha kasi nga balak ni Marvin. Sabi niya, pag natuto ka na next year, pag nakapag-drive ka na next year, ikaw nang mag-ano nito. Ikaw nang maggamit nitong sasakyan. Tapos hatid ko na lang daw siya doon. Tapos magka-carpool na lang. Tapos suntuin ko na lang daw siya. Tapos sabi ko, ba't ganun? Ako. Okay na sa akin mag-commute. Minsan lang yung drive. Pero kung depende kung anong mangyayari guys. Kasi sabi ko, ako mag-drive Gusto ko lang matuto. Pero pag nandito naman siya na lang mag-drive. So si ate pang nagluluto doon ng sisig. Ayan. Sabi natin kain na daw kami kasi luto na daw. Tapos kabidyo ko kanina si Ate Man kasi nasa Manitoba nga sila. Tinatanong ko kung tuloy yung uwi nila kasi nga ngayon ang uwi nila may snowstorm. Doon daw sa Manitoba, hindi pa daw nag-snow. Kaya nagdadalawang isip sila kung uuwi sila or hindi. Dahil parang pagitan daw sa gitna ng Manitoba at ng Saskatchewan. Yun, doon na daw nag-i-start ng snow. Syempre, baka mamaya doon sila pag nandun na sila sa gitna, papunta dito sa Saskatchewan, doon pa magka-problema. Kaya titingnan pa daw nila kung makakauwi sila. Sabi ko kay ate, kala ko ate, bibisita ako sa inyo bukas sana or sa Friday. Sa Thursday, habang wala pa si Marvin. Tapos, yung orientation ng work ko, dapat ngayong Friday, naging Monday na. Tapos, bibili ako nung kailangan bilhin, like nung, pang pants, saka sapatos. Yan. Pagdating na lang ni Marvin, saka na lang ako bibili, guys. Talaga ako, lakas-lakas ng Lalabas na muna ako para kumain, mamaya na lang ulit. Yung video ni Marvin, kasi si Marvin, di pa niya daw kaya mag-video ng madami dahil work
work lang naman siya, tapos bahay. So, ididikit ko na lang dito yung mga video niya. So, sa isang araw, video namin ni Marvin. Ganap ko dito, ganap niya doon. Pero minsan, depende kung kaya niyang makumpleto yung buong araw. Kasi alam niyo naman si Marvin, di naman masyadong maimik yan. Hinahapo na yan kapag madami nang iniimik. So, mamaya na lang uli guys. Tingnan natin kung makakalabas ako mamaya kapag nag-stop yung snow. Bali, tapos na rin kami kumain ni ate. Tapos pagkatapos namin kumain, nagtambay ako doon sa may sa may terrace. Nakaupo ako doon. Tapos may nakita ko kotse. Hindi niya hindi niya maialis yung kotse niya doon sa pwesto kasi nga na-stuck na yung sasakyan niya doon. So may tumulong sa kanya, ewan ko tatay niya ata yun. Hinihila ng tali, naputol yung tali, nakailang putol yung tali. Ang tagal bago siya nakalabas. Kasi dito, ayan, ang taas na. Kanina, di ba, napapakita ko pa yung yung bike. Ayun na yung bike, yung nakahiga na bike. Yung apaka na lang yung kita, ulubog na. Ayan, mataas na yung snow. Ayan, oh. Hanggang 6 p.m. pala ito mag-i-snow. Tapos next week daw, meron din daw snow, sabi. Na tingnan na nila. Baka hindi tayo lakad-lakad mamaya. Ang lakas kasi. Guys, update ko lang kayo. Magpo-4 na, ayan. Hindi nakita yung bike. At ito yung kotse o hindi rin siya makaalis. Pag kotse, ang hirap pala dito. Hindi makaalis yung kotse, oh. Tulad nung kanina, ganyan din. May tumutulak pa nga sa likod eh. Oh my God. Tas, naiwan. Ang lakas ng hangin, no? Tingnan nyo kung kita man dito yung snow. Ang lakas. Ayan, lalabas na yung may-ari ng sasakyan. Check na siguro yung likod. Or kung may pala man siya. Si Marvin walang pala eh. Bumalik yung yung mga bata na nag-uuwi. Yung mga bata kahit snow, may pasok. Ay, ito ata, may dalang siya. Saan siya? Ay, hindi, doon ata yung sa kabila. Pakita ko naman sa inyo yung kabila. Ayan yung kabila. At ang taas na ng snow doon. Ay, na pala yun yung mga bata. O nalinis na yung daanan ng sasakyan. Pero dito sa side na to, hindi pa ata eh. Or natanggalan na rin, pero dahil ang lakas ng snow, natabunan na naman. Ito yung harap. Ayan yung harap namin. Yung mga bata naglalaro pa ng snow doon, oh. Yung mga bata eh. Nakaitsura sa labas, sa mismong labas. Check natin mamaya. Okay, dito tayo. Pakita ko sa inyo. Tingnan natin dito. Oh, may nagpapala pala dito. Ito yung daan palabas. Ayan, ang itsura. Ay, hindi na natanggal yung kotse yung pula dun, no? Lakas ng hangin, no? Tingnan ko yung mga ibang sasakyan. Yung mga bata, ayun, no? Mga naglalakad na. Ano pa yan, ha? Hindi pa yan yung malalang snow dito. Kaka-start pa lang. Ito SUV naman to. Pag kotse, ang hirap makaalis. Guys, ito na. Ito na ako sa Ayan, out na kami. Ito yung sakyan. Dalawa na itong Nag-snow eh. Ano gagawin ko? Hindi ko muna ito. Pero okay naman eh. Shit. Guys, ayan na yung Ayan. Yung tinahak natin daan. Ayan. May iso na konti na patuloy pa rin nag-i-snow eh. So wala pa rin ako winter time kasi. Okay na guys. First, ko talaga. So snow na
na nagdadrive ako. Ang lakas-lakas pa ng ano eh. Lakas pa ng pag-snow. Tapos ano, smilak mo lang talaga. Meron ako ulit. Konti-konti lang yung video kasi ano. Hirap na. Ayun na guys, dito na tayo sa ano. On the way na sa... Pauwi na sa Kipling. May taga-video ako eh. Paring Gab. Kasi niya. Medyo dulos kalsada. Ano. Daan-daan lang naman tayo eh. Kaya po, 60 lang naman po namin. Ayan. What's up guys? What's up guys? Ayun. What's up guys? Yun nga. Hindi ko alam, pero kasi parang magulo-gulo yung video ko sa yung vlog ko eh. Kasi nga ano, kinakabahan ako kanina pag uwi. Tapos yun, may kasama naman ako. Parang navigator ko rin, parang ano, alaalay din sa pagdadrive. Kasi tatanong ko sa kanya kasi ano, makapag-drive na rin siyang winter kung paano gagawin ba. Tapos yun, normal pa. Naka-all season pa rin, naka-all season tire pa rin ako. Ayan, mabagal lang ako sa ano, pagdadrive. Kasi, ayan, rough road nga. Hindi naman rough road, pero talagang mga snow kasi medyo madulas nga. Kasi yun, ginagawa ko, 80 yan, so mga 60 lang ako, ganyan, minsan 55. Pag may kasalubong ako, slow down ako nun, slow down. Kasi nga, ayoko naman ma-ditch ako kasi maliit lang yung allowance sa ano eh. Hindi naman sobrang late, pero maliit lang yung allowance sa ditch, tsaka sa road. Yan, ganun. Kasi nga, ito na ako, nabuti naman nakauwi akong safe, thank you Lord. Nakauwi ako safe, first time ko mag-drive na ganito nga. Tapos, bago yun pala, humingi ako ng tips kay ano, sa tropa ko. Kay boss dyan, na si RV din siya eh. Okay naman yung tips. Buhay pa naman ako. Kasi yan, kawawa naman yung camera ko kasi talagang yelo-yelo na eh. Ayun lang guys, thank you sa mga tips na pagdadrive. Pag ano talaga mag all season tire ako. Ay, all season mag winter tire ako kasi talagang delikado. Buti ngayon nakauwi pa akong safe. Yun lang guys, first time ko nito. So, good naman. Safe, bukas, ay orientation. Pero ang ginawa namin ngayon, ano lang, videos lang. Online videos, Wimis, ganyan. Tapos bukas mag-operate kami ng crane. Crane. Ano pala, forklift. Mga forklift daw, bukas. Tapos yun, yun lang bukas, ano, mag-snow pa rin kasi mataas yung, siguro matataas yung snow rate dito. Eh, winter tire pa lang ako. Sabi ko doon kay Gab nga, yung kasama ko, na ayoko mag-drive ng ano, ng ganito umaga, tapos mataas yung snow, ayoko. Magkaka-carpool na lang ako bukas kasi, ayun nga, delikado nga. Para sa safety ko rin yun. Kasi lang guys, babay na. Kakain na rin ako, tapos tulog na rin ako. Video ko lang akin si Bebe. Bye-bye. Ayan na guys, kakain na muna ako yung sa Costco uli yung ulam ko. Ayan. Tapos ito yung niluto ni ate kanina na sisig. Ubusin ko na lang muna to kasi baka masira, sayang. Tapos yung Mang Tomas, konti na lang yan. Ayan. Tinatawagan ko si Bebe kasi tumatawag siya kanina, hindi ko nga nasagot dahil kausap ko si mother. Nakauwi na daw kasi siya sa bahay. Safe naman daw siya. Kaya sabi ko, buti naman. Kasi ang lakas ng snow ngayon doon. Same na dito. Ang lakas din ng snow kahit gabi na. Pakita ko sa inyo. Ewan ko lang kung makikita ninyo kasi madilim. Alam niyo man tong camera ko hindi pwede sa madidilim. Hindi ganun kalinaw. Open natin. Ayan. Ayan na yung sa labas. Bali diba nga kanina may nagpapala dyan. Wala na. Lubog na uli. So malalim na uli siya. Ang lakas, kung nakikita nyo yung hangin. Feels like negative 17 pa rin siya. Kakain na muna ako at nagugutom na ako. Ang oras na ay 6:40. 6:40 na. Kaya kain muna ako guys. Hi guys, bali hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. Ang oras na ngayon ay
10:34. Mga 10 natapos ako pag-aayos nung sa West ko kasi nga yung mama ko, pumunta nga siya dun sa school ko tapos may kailangan na namang baguhin sa West, yung form ng West. So, nag-edit ako kanina, ang tinawagan ko, madami akong tinawagan, tapos sumagot si Angel, tapos nagtanong ako kung paano yung ginawa nila doon kasi hindi tinatanggap yung akin. Pero yung kay Bebe kasi tinanggap na. Na-evaluate na nga yung West niya. Okay na. Kaya nagtataka kami bakit yung akin ayaw tanggapin ng school ko. Tapos nagtanong pa ako dun sa mga ibang kakilala ko kung paano ba yung ginawa nila. Tapos yun, tinulungan ako ni Angel mag-edit. Ang tagal ko, Diyos ko, dahil hindi ako marunong ng mga ine-edit. Dati marunong ako noon, nung mga sa PixArt, kaso nalimutan ko na kasi hindi ko na kasya masyadong ginagamit pagdating sa mga ganyan. Tapos ayan, nung tawagan ko pa si Angel, sila Angel pa naman ay nasa biyahe. Thank you uli, Beshi. Tapos si Marvin naman, kausap ko rin kanina, ka-video call ko yan habang inaayos ko din. Tapos, hindi pa rin tumitigil yung pag-ubo niya. Ubo siya ng umo, para nga daw lumalala. Eh lalo na kanina, 'di ba? Paglabas niya sa trabaho, malayo-layo pa yung lakad nila papunta dun sa sasakyan. Kaya parang naanuhan siya lalo ng snow. Tapos paglabas pa, nagtanggal-tanggal pa ng mga snow sa sasakyan. Kaya medyo natagalan. Tapos yun nga, hindi kami nakabili ng gloves niya. So, ang lamig daw sa kamay. Sabi niya kanina, ang lamig sa kamay habang nagtatanggal ako ng snow. Gamit na ata yung brush na binili namin pero hindi niya na-video na yun. Tapos, ayan na nga. Nung nasa bahay na siya, sabi ko mag-inom-inom siya ng dala naman niya initan ng tubig, sabi ko sa kanya. Tapos yun nga, nilalamig nga daw siya doon. Pero may dala siyang heater, may heater naman siya doon. Tapos binigyan pa siya nila ate sa taas ng extra blanket nga kasi na medyo manipis pala yung kanyang dala, hindi pala kaya. Kasi sabi niya malamig pa rin kaya sabi ko sa kanya mag-jogging, magpajama na siya. Ewan ko dyan, kung dala niya yung pajama niya, check ko mamaya yung mabukas ko na na-check kasi gabi na. Baka nasa storage kasi yun yung mga pajama niya, tsaka mga long sleeve para pantulog niya kasi syempre pag sa basement malamig. Tapos may heater naman siya, awan ko lang kung okay yung heater kasi yun pa yung galing sa Toronto. Tapos ayan, nagme-message siya, paputol-putol, hindi daw siya makatulog kasi nga yung ubo daw niya dire-diretso. Tapos guys, gusto ko sana ipakita sa inyo yung labas, kaso ang dilim na sa labas. Ewan kung makikita nyo. Try ko, patayin yung ilaw para makita ng konti sa labas. Kasi sobrang taas na ng snow. Tuloy pa rin. Akala ko kanina hanggang 8 lang kasi ang nakalagay hanggang 8 lang siya. Double check natin kung hanggang anong oras siya. Hanggang 12 a.m. naman. Kasi kanina hanggang 8 p.m. daw. Feels like negative 20 na. Kanina feels like negative 2 nung unang gising ko, alas 6 ata yun. Tapos, itong tanghali na, naging feels like negative 17. Tapos, itong gabi, feels like negative 18. Tapos, ngayon, feels like negative 20 na. Diba? Grabe. Bukas kaya, today. Pero bukas, Wednesday ang nakalagay, negative 9, tapos mahangin siya bukas. Tingnan lang natin kung totoo to. Kasi minsan pabago-bago, di ba? Minsan lalabas, baka mamaya mag-i-snow pa rin bukas. So sana naman, medyo okay na si Marvin bukas kasi may training siya ng forklift. Kasi noon, bago kami umalis sa Toronto, sabi ko sa kanya kumuha siya ng forklift kasi dito sa Regina, pansin ko sa mga sinesearch ko, laging hinahanap nila may parang merong certificate ng forklift. Sabi ko malaking bagay para sa iyo yun. Sabi ko hanggang sa naging busy na hindi na siya nakakuha. Tapos sabi ko buti na lang meron dyan. Buti na lang hindi ka kumuha kasi magkano din yun 150 ata yun, 2 days ata yun. Tapos yan. Tapos merong dapat magka-carpool siya bukas. Kaso daw hindi daw nagre-reply yung message niya. Ang mangyayari, magdadrive uli si Marvin bukas, pagising niya. Pero siyang kasabay, kasi parang tatlong kanto lang, doon din naman daw yung daan niya. Dadaanan na lang daw niya. Bali,
yung kakarpool niya, bago lang din. Magbabayad daw ng $5 a day daw. Sabi ni Marvin, okay na din yung malaking bagay daw din yun kasi panggas niya. Ang gagawin lang niya, magdahan-dahan na nga lang daw siya sa pagdadrive. Kasi nga, kanina nung pauwi, nakita niyo sa vlog na sobrang, na daw, sobrang madilim na. Tapos yun nasabi ni Ate Pam kasi katrabaho ni asawa ni Ate Pam si Marvin doon din. Pero magkaiba sila ng shift pang gabi si Kuya. Sabi ni Kuya, nung papasok siya ng alas 4, ang hirap na daw nung daan. Hindi na daw makita. Tapos na-share ni ate yung inuupahan daw ni kuya doon. Nag-share ng experience noon. Kasi may nag-overtake daw sa unahan. Parang nagbalik-baliktad daw yung sasakyan. Tapos, di wala na daw makita yung, yung landlord nila kuya. Nung tumigil sila na doon sila sa tabi ng kalsada, parang nasa baba na ng konti. Pero okay naman sila. Sabi ko kay Marvin, mag-ingat ka ha. Tapos sabi ni Marvin, may nag-overtake daw sa kanya kanina. Ang bilis kasi daw, sabi niya, di yung parang max 100 ata. Tapos mahigit 100 pa daw yung takbo noong nag-overtake sa kanya. Sabi ko, wag mong gagawin. Sabi, hindi, takot ako. Sabi niya gano'n. Kasi syempre, first time nga niya, ayaw na nga niya mag-drive para bukas. Kaso nga lang, ayun, walang nag-reply dun sa, sa message niya. Kaya magdadrive daw siya uli bukas. Sana naman hindi mag-snow bukas. Hangin na lang sana para at least naman kapit pa paano makapag-drive ng maayos si Marvin. Ayan, sabi ko basta mag-ingat ka lang. Kasi delikado, first time mo yan. Tapos sabi ko sa kanya, yung winter jacket mo ba sinusuot mo? Kasi nasa likod yun sa sasakyan. Sabi naman niya kahapon daw naka-winter jacket siya nung umuwi daw siya. Kaya dalhin na daw niya sa loob ng bahay. Kasi sabi ko magdoble ka rin, bonnet mo. Sabi ko sa kanya. Message ko nga kung dala niya yung bonnet niya. Ay nako. Feels like -7. 21 na. So, hanggang dito na lang siguro guys yung vlog ko. Bukas na lang uli. Ay, papakita ko pala muna. Try natin. Try ko ipakita sa inyo. Patayin ko lang to. Ayan guys. Malakas pa rin yung hangin. Dito pala, hindi tatanggalan din pala ng snow dito. So, ayan, kung makikita nyo. Try ko na lang i-zoom to kung masusum natin. Para makita nyo yan yung snow. Ay mataas na doon sa may kotse. Kung mapapansin nyo doon sa may kotseng pula. Diretso. Kanina may mga naglilinisan ng kalsada. Kaya hindi na mataas doon sa gitna. Natanggalan na. Dito na lang sa mga tabi-tabi. Ayan, dito naman. Pakita ko naman dito. Hindi siya masyadong kita. Kasi nga may harang. Wala na yung kaninang nilagyan ng daan di yan. Pinala yan kanina para may daan. Ngayon, lubog na uli siya. Kung nakikita nyo, may parang mga bakat ng paa. Kasi may dumaan siguro kanina. Ayan, malalim na. Malalim na yung snow dito. Sa likod to likod. Tapos doon sa dulo, may nagpapala doon. Nagpapala sila. Siguro para bukas pagising nila madaling araw, hindi na sila mahirapan. Konti na lang yung papalahin nila. Grabe no. Kapag may sarili ka ng bahay talagang hirap pala niya magpapala ka. Ayan guys, so tuloy na. Magpapaalam na ako. Matutulog na ako dahil mag-11 na. Pilitin natin makampleto yung 8 hours kasi paputol-putol din yung tulog ko. Ayun lang, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa amin dito sa YouTube channel namin. Bye-bye!